Praise the Lord, isang magandang gabi po ng Lunes. Sa lahat po ng nanonood ngayong gabi sa atin, sa ating programa at palatuntunang Strong Foundation Radio and Internet Teaching Ministry. Sa mga oras at sandali pong ito, tayo po ay narito sa bayan ng Ginyangan, dito po sa lalawigan ng Quezon. At ito po yung ating misyon na itinakda po ng Panginoon na atin pong ganapin at gampanan. At katatapos lamang po, abang napapanood ninyo ngayon ang video ito, ay katatapos lamang po kanina ng atin pong gawain at masasabi po natin na ito po ay isang matagumpay at napakaganda po ng ginawa na pagkilos po ng Panginoon. At nais ko na rin po samantalahin ang pagkakataon na pasalamatan ang lahat po ng mga kapatid natin na tumulong, nanalangin, at maging mga tumulong sa atin financially para po madala natin ang ebanghelyo ng Panginoon dito po sa bayan ng Ginyangan at maipaabot po sa kanila ang mensahe ng ating Panginoon. Napakarami po ng mga ginawa ng Diyos at oportunidad na binubuksan ng Panginoon dito po sa bayang ito ng Quezon, particularly dito sa Ginyangan. So, salamat po sa lahat po ng mga suporta na amin pong nakuha sa mga kapatid natin sa Strong Foundation Radio and Internet Teaching Ministry. Alam niyo po, kung hindi po dahil sa inyong pakikipag-partnership at tulungan sa ministry ito, hindi po natin magagawa ang misyon na ito at hindi po kami makararating dito para po ipahayag at iparating ang mabuting balita. At ngayon pong gabi ng Lunes, ito po ay isang espesyal na programa, espesyal na pagtatanghal ng ating pong program sa ating broadcast tonight. Dahil ang inyo po mapapanood, alam ko na kayo po nag-aabang ng ating series sa Book of Revelation. So atin po munang i-preempt yun just for tonight. Bukas na lang po ng gabi ng Tuesday, ipagpapatuloy natin ang continuation sa ating study about the Book of Revelation. Ako lamang po kasi excited na ma-share sa inyo ang naganap po na pangangaral ng salita ng Diyos sa bayan po ng Ginyangan, sa lalawigan ng Quezon. Again, to God be the glory po. Sa Diyos po lahat ng papuri, parangal at pagsamba. Narito na po ang pangangaral na yon na atin pong ginawa dito po sa bayan ng Ginyangan sa lalawigan ng Quezon. God bless us all po. Magandang umaga po sa mga narito sa bayan ng Ginyangan. At kasama ko po ngayon ang aking pong may bahay. Pagkabat madalas na kala ko may kasama o may partner na hindi po babae. Kasi nga po yung pangalan Kenneth. At akala ko nila ay ako po ay nasa lihis na lagas. Amen? So, yan po ang aking bahay. Kasama ko rin po ang aking bunsong anak at siya po si Brother Zach Durante. Tayo anak para makita ka ng mga kapatid ko. Alright, so praise the Lord. Sabi po ni Nanay Presi kanina, narinig ko po doon sa kanyang pananalita, naniniwala po siya doon sa salitang predestination. At yan po ay isang katuruan na nasa salita ng Diyos. Ibig sabihin po ng predestination, bago pa maganap at mangyari ang lahat sa hinaharap ay itinakda na po ng Diyos. Sa simpleng salita ay ilagay po natin yung salitang wala pong aksidente sa Panginoon. Kaya ako'y naniniwala na yung aking pong pagtungtong sa bayan po ng Ginyangan, siguro hindi pa po ako binubuo ng aking nanay at tatay sa sinapupunan ng aking ina. Alam na ng Diyos na darating po yung panahon na ako po ay tatayo sa inyong harapan. Ako po ay taga-Quezon din. Nais ko lamang po ipaabot po sa inyo. Ako po ay pinanganak sa Lucena City. At ako po ay taga-Tayabas, Quezon. Amen? So, kaya ni sa hinaga po ay hindi ko po akalain na ako ay tutuntun dito sa inyong lugar. Sapagkat ako po ay may mga kamag-anak sa Bicol. Nadadaan kami dito sa lugar ng Pamplona po sa Bicol. At minsan di ko naisip na ako po ay mararaan o magkakaroon ng partisipasyon at buhay po sa bayan ng Ginyangan. Hindi ko po ito alam, sa totoo lamang po. Pero para lamang po sa kaalaman ng mga kapatid na narito, ay ang naging pundaan para po pangarating po kami dito sa inyong napakagandang bayan ay walang iba po kundi si Brother Ronnie. Amen. Si Brother Ronnie po ay aming nakasama sa ministeryo na aking pong pinangangasiwaan sa lugar po ng Muntinlupa.
At ang eksakto kong barangay ay Alabang. Alam nyo, gusto ko lang po liwanagin kasi ako po ay laki sa Tayabas. Pero ako po ay pinanganak sa Quezon, pero ako po ay lumaki sa Maynila. Ako po ay nagbinata at nagkaroon ng aking mga pag-aaral sa Muntinlupa. Pero sa kaunting kasaysayan po ng aking buhay, ako po ay unang apo sa mother's side. Ano po, kaya ako po ay paborito ng aking lola. Kaya nung kami po ay pumunta sa Maynila, hindi po bumabayag ang lola ko na tuwing magbabakasyon ng eskwela, kinukuha ko sa Tayabas. Kaya buong bakasyon ko, ako ay nasa Tayabas, babalik na ako pagka bukas yung pasukan, ngayon ako babalik. Ano po, ganun po kaya yung aking pong mga kabataan ay ginugulo po sa bayan ng Tayabas, Quezon. May karanasan po ako dahil pag umuwi ako sa aming bayan, sa Tayabas, nagigiliw ang aking mga kababata doon dahil alam nila, noong araw, ng dekada 80, tuwan-tuwa sila sa mga galing Maynila. Hindi ko alam kung ano ang kaibahan ng taga-Maynila sa taga-probinsya. Para bang may special na virtud ang mga galing po sa Maynila. Ano po? Pero pare-parehas lamang po tayo. Amen? So, ang totoo nga, mapalad po kayo dito sa Maynila, napakahirap po ng buhay. Amen? Diyan po ang katotohanan. Kung wala na pong Diyos at wala pong grasya ng Diyos, eh talaga pong labanan ang mabuhay po sa Maynila. So, sabi ng mga kaibigan ko, saan ka nakatira? Sa Maynila, yung iba na hindi pa naunawaan noon, dekada 80, wala pang internet, wala pang Google. Kaya hindi pa nila masyado naiintindihan. Natuklasan ko na minsan nabanggit ko sa isang kaibigan na ako'y taga-Muntinlupa, sabi na, naku, magulo doon, presyo yun. Kasi na-rehistro ko sa mga taong araw na pag iko'y taga-Muntinlupa, ang naaalala nila, Bilibid Prison. At pag sinabi mo ikaw ay taga-Mandaluyong, ikaw naman ay nasa mental hospital. Kaya simula noon, nag-isip ko ng paraan para hindi nila ma-branded na kulungan ng aking pinagmulan. Sabi ko, taga-Alabang. Pero hindi nila alam ang Alabang ay Muntinlupa. Amen? Dahil sumikat po ang lugar ng Alabang, dahil po sa mga lugar ito daw ng mga mayayaman. Pero isa lamang po itong barangay ng aming pong bayan ng Muntinlupa. So si Brother Ron po ay kasama ko sa simbahan at nataon po ng simbahan na aking pong pinamumunuan ay nasa barangay ng Alabang, nasa bayan ng Muntinlupa. At doon po kami nagkakilala dahil siya po ay, kung tama po ang aking recollection, ay siya po ay naglilingkod sa Diyos at the same time ay nagtatrabaho sa isang malaking simbahan. Hindi ko alam kung familiar kayo sa GCF. Amen? Yung tinatawag na Green Hills Christian Fellowship po sa Maynila. At siya po ay CCF pala, sorry po, CCF, nagkamali pa po ako. Chinese Christian Fellowship. Ay, hindi po, Christ Commission Fellowship. Amen. Dahil po ang biruan, dahil po sa pastor po nila isang Chinese. Amen. So sa CCF po siya galing, sa po ay naglilikod, pero nag-cruise po ang aming landas. Dahil way back ng mga panahon yun, ay ako po ay merong sinusubukan na patakbuhin ng eskwelahan para po sa mga toddlers, ano po. Pero ito po isang misyon na gusto po namin makatulong sa mga bata ng kanilang mga primary o yung pagsisimula ng pag-aaral at wala po itong bayad. Ano po, wala pong bayad, wala po itong tuition, pero subsidized po ng ministry. So, yun po ang aming naging kasaysayan kung bakit nakilala ko po ang inyong kapatid dito sa Pinyangan na si Brother Ronnie. Amen. At salamat po sa Lord at kami po ay naanayahan at nagpapasalamat din po ako sa ating senior pastor na si Pastor Ronnie din, kaya hindi ko siya makakalimutan dahil pareho din sila ng pangalan. At kami po ay nagagalak na makarating po rito at makiisa sa inyo po napakahabang pananatili at paglilingkod po sa bayan ng Ginyangan for 45 years. Palakpakan po ako ng mga sarili. At kaya nga, ang sabi ni Nanay Presi, wala naman po coincidence, walang nagkataon lamang. Dahil gusto ko lamang po ma-share. Bago po kasi ang dumating ang araw na ito, ay matagal na pinakabot po sa akin ng kapatid na Brother Ronnie ang kanilang invitasyon para po sa inyong ika-45 anibersaryo. Ilang months na, ano po, ahead of time po, na sinend po na sa akin yung tinatawag na invitation. Pero siyempre, hindi po natin alam ang bukas. Sino rito naniniwala na hindi natin alam ang bukas? Dahil kung alam mo po bukas, dapat mo nang palitan si Lord.
Pero dahil hindi natin alam ang bukas, kaya hindi po tayo karapat-dapat na maging Diyos. At dahil alam ng Diyos ang bukas, kailangan natin ng Diyos. Naniniwala po ba kayo? Amen. Wala po may alam ng bukas. Dahil ang bukas po ay ang tanging may alam po yan ay ang ating Panginoon. Kaya napakahalaga po na ikaw at ako ay ipagkatiwala sa Panginoon ang ating pong bukas. Dahil ang bukas po natin ay may katiyakan at kasiguraduhan sa kamay po ng ating Panginoon. Kaya, hindi ko po alam ang bukas, hindi ko po alam ang mangyayari. Nag-commit po ako kay Brother Ronnie many months ago na ako po ay tutungo dito sa inyong anibersaryo. Pero along the road, nagkaroon po ng tinatawag na pangyayari na hindi ko rin po alam na mangyayari. Kinailangan ko po na tumungo po ng Amerika. Ano po, pumunta po kami ng US na mag-asawa. At natutuwa nga po ako dahil last Wednesday, nag-message po sa akin si Brother Ronnie. Ano po? Si Brother Ronnie nag-message sa akin at sabi niya, Pastor, wala ka po ba sa Pilipinas? Wednesday na Saba, linggo po itong inyong gawain. At ang sabi ko ay wala. At hindi ko na po masyadong pinahaba. At kanina tinanong ko sa kanya, bakit kinakabahan ka ba nung nalaman nung nasa iba kong bansa? Ay, opo, Pastor, kasi hindi ko alam kung kailan kayo babalik. Pero dahil nga po ito'y nakatakda at itinakda ng Diyos, kami po ay kinailangan bumalik ng Huwebes. Ano po, kababalik lamang po namin. At ikinagagalak po namin na makarating po kami ngayong araw actually kagabi po kami dumating ng Sabado, gabi po ng Sabado dito kami dumating na mag-anak. At ngayon po kami ay natutuwa, alam niyo po habang pinakikinggan ko ang mga testimony po ninyo, amen, ako po ay pinagpala. Alam niyo po kung bakit, kasi kagabi habang nagbubulay ako, actually hindi kagabi ng madaling araw dahil yung aking pong body clock ay baliktad pa sa ngayon. Ano po, ang pakiramdam ng katawan ko ngayon ay gabi. Amen. Pero umaga ngayon dito sa atin. Ano po, siguro kung kayo nakakaranas, ang tawag nila dito, jet lag. Ano po, kaya wala po kami mga kumpletong tulog. Kaya kanina, alas 2:30, alam niyo yung nagigising ka at parang gusto mo nang maglakad-lakad at wala nang antok. Dahil nga po, sinasabi ng iyong katawan, bakit ka natutulog? Umaga na yun. Pero sinasabi naman ng katotohanan, hindi, gabi na yun. Kaya hindi mo malaman kung ano ang iyong susundin. Pero ang nasusunod po ay ang laman, ang sabi ng umaga. Kaya it takes a while, kailangan mo ulit disiplinahin, kaya makikita po natin, tayo po, nung sa dati nating buhay, ay may kanya-kanya tayo mga nakakisnan nung hindi pa po tayo mananampalataya. Ngunit nung tayo po ay nagsuko kay Kristo, dyan na po papasok ang disiplina. Upang tayo po ay maging kawanis at katulad po ng ating Panginoon. Tama po ba mga kapatid? Kaya kailangan po ang pagsupil, pagpigil, sapitan ng laman at sa hilig ng laman upang ang pagtagumpay po ay walang iba kundi ang kalooban ng Espiritu Santo. Hindi po madali ang maging Kristiyano. Sino po dito ang nag-aagri sa akin na hindi po biro ang maging isang mananampalataya? Kung kayo po'y nagsasabi na hindi totoo yan, napakadali, ako po ay uupo sa inyong panganganan. Hindi po madali na maging isang Kristiyano. Ito po ay aking inihahalin tulad sa salitang, hindi po madali po ang mag-asawa, pero yung magpatuloy na kasal, yun ang napakahirap. Sino ang magsasabi nitong totoo yan? Amen? Tama po ba? Tama po ba mga kapatid? Madali po ang magpakasal, pero yung manatiling kasal, doon po lagi ang labanan. Amen. At sino rin dito makapagsasabi ang sapat ng unang araw na born again ka, ngunit yung magpatuloy kang born again, nandun po ang matinding labanan. Sabi nga po ng ating pastor, marami pong tukso, lalo na ngayon, totoo po yun. At ang tukso po ay kailanman ay wala po siyang balak pang umalis hanggat hindi bumabalik pa ang Panginoon. Kaya habang tayo narito po sa ibabaw ng lupa, paglalabanan po natin ang mga tukso na nasa ating kapaligiran. Pero napakaganda po sa labanan ito, hindi tayo nag-iisa. Sapagkat at sabi ng Panginoon, hindi na tayo iiwan, hindi na tayo pababayaan. Kaya lagi po magtatagumpay ang mananampalataya dahil nasa panig po natin ang ating Panginoon. Palapakan niya po natin sa Panginoon. Kaya walang bagay na mahirap sa Panginoon. Sino po dito naniniwala na walang mahirap sa Diyos? Sa iyong katabi, alam ko maraming bagay na mahirap sa iyo. Alam ko maraming bagay na mahirap sa iyo. Tama po ba yun? Pero salamat dahil hindi ikaw ang Diyos. Salamat po. Tama po ba mga kapatid?
Amen? Dahil ang Diyos po natin ay Diyos ng mga imposible. Kaya makikita po natin ang patotoo ng ating narinig. Siguro nung sinisimulan po ang gawain ito, marami po ang mga nag-alinlangan na magtatagumpay po ang ministeryo dito sa Linyahan. Pero dahil nga po, pag ang Diyos po ang nagtayo, walang sino mang kapangyarihan, walang sino mang tao makapagpipigil dito. Kaya kaninang madaling araw, sabi ko sa Panginoon, Panginoon, kausapin mo nga ako tungkol sa simbahan ito. At nung makita ko po na kayo nagse-celebrate, ay kulang pa pala. Kanina kasi ang aking hawak po, 44 years. Na minusan pala, 45 pala. Amen? So, 45 taon. Kaya kung akin po ikukumpara ang ministeryo ng aking pinangangasiwaan, batang-bata po yung ministry na akin po pinangangasiwaan ngayon. 45 years, imagine. Narito pa rin po ang gawain ng Panginoon. Kaya pinaalala po sa akin ng Diyos ang isang tagpo sa aklat ng mga gawa. Minsan po naharap ang unang simbahan ng Panginoon sa iba't ibang uri at klase po ng tinatawag na persecution. Mapalad po ang iglesia ng Panginoon sa mga bagong panahon. Dahil pag-aaralan po natin ang kasaysayan ng simbahan ng Panginoon sa aklat ng mga gawa, sila po ay humarap sa mga kamatayan. Sabi nga ni Pastor, kung babasahin natin ang kasaysayan ng mga alagad, pinako sila. Pinako ng patiwari. Inilagay sa kalan na kumugulo ang isa sa mga alagad. Yung iba, pinalalapa sa niyong. At yung iba, mga mananampalataya, dahil nga po sa kasaysayan ng ating simbahan, ang mensahe po na kanilang ipinangangaral ay mensahe na sinabi ni Kristo na ang iglesia, mga mananampalataya ay liwanag ng sanlibutan. At dumating sa kasaysayan na noon ay namamayagpag ang kapangyarihan ng Romano, ng bayan ng Romans o mga Roman na empire. At dahil meron po isang emperador ng pangalan ay Nero, na talaga namang sobra po ang galit dahil ginamit po siya ng Diablo para po pigilan ang gawain ng Panginoon. Eh wala pa pong miracle nung panahon po na. Kaya dahil lagi nakararating sa kanya, na ipinangangaral ng mga Kristiyano at para maging motivation ng mga mananampalataya ang misyon na tayo ang liwanag ng sanlibutan. Kaya pag nadadakip ang mga Kristiyano noong panahon yun, sa mga poste, inilatali po sa mga poste sa Rome ang mga mananampalataya tuwing gabi at sinisindihan. At sinasabi sa kanila, gawin ninyo ngayon ang inyong gawain na maging kayo talagang liwanag ng sanlibutan. Kasi sila po ang sulok ng mga lansangan. Amen? Pero sa ating pong panahon ngayon, as a Christian, masasabi ko po na napakapalad natin. Sabi ko sa iyo, katabi, mapalad tayo. Palad tayo. Dahil kung ating pong iisipin, ang pinaka-problema ng modern Christianity, kung kayo po'y mag-a-agree, salamat, kung hindi, okay lamang. Hindi po ba tama ako? Pwede ako'y mali, pero sa paniwala ko, gusto ko rin pong malaman ang karamihan ng problema ng Kristiyano sa modernong panahon, pera lang. Tama po ba? Pera lamang ang ating pong problema. Tama po ba? Karamihan sa atin. Hindi ko po sila sabi, hindi pastor, di pera ang problema ko. Pero the majority of believers today, our only problem is money. Naunawaan po ba natin yan? Amen? Kasi kung hindi po totoo po, kung hindi po yan totoo, wala naman siguro na pagkatapos ng gawain ito, ngayong umagang ito, ay may nag-aabang na pupulis niya na tayong lahat ay pakukulong. Tama po ba? Dahil kung meron pang ganong batas dito na pag tayo dumalo sa Linyahan na gawain dito sa ating revival, ano po? Revival in Christ Ministry, ipakukulong po mamaya, baka walang dumalo. Sabi mo nga sa'yo katabi ko, ipakukulong pa mamaya, nandito ko kaya? Hindi po ba? Marami nga po sa mga hindi sila taga dito, I believe. Amen. Marami nga po sa Christian ay dumadalo sa gawain dahil pagkatapos ng gawain may pakain pa. Kaya masarap talaga dumalo sa mga gawain ng Kristiyano. Amen. Nakukuha po ba natin? Pero hindi tayo ikukulong pagkatapos ng gawain ito. Kaya tayo po'y naririto. Pero sabi ko nga kung tayo po'y ipakukulong, baka wala pong dumalo sa inyo ngayong umaga nito. Baka po si Pastor lamang at ang kanyang pamilya, kanyang sesermonan sa umaga nito. So yun po ang ating pong biyaya sa ating panahon. We are not persecuted like the early church had experienced. Tama po ba ako mga kapatid?
Kaya napakabuti po ng ating Diyos sa ating generation at sa ating panahon. So, naalala ko po ngayon dahil kanina bago po ako tumungo sa pinaka-mensahe na nais ng Panginoon na iparating sa inyo. Sabi nga po nung panahon yun dahil pine-persecute ang mga mananampalataya. Sabi ng isang lalaki ng pangalan ng Gamaliel sa Book of Acts. Dahil pine-persecute po ang church. Kanya pong pinayuhan ng kanyang mga kasamahan na nasa likod ng pag-uusig sa mga mananampalataya ng ganitong paalala. Sabi niya sa kanila ay ganito, may mga gawain dito sa ating panahon, may mga samahan na nabuo. Ngunit nung namatay yung mga leader ng mga grupong ito, ay kusa na rin namatay yung mga organisasyon at samahan na kanilang itinayo. Ngunit sabi ni Gamaliel, meron lamang ang tumpayo na iiwan sa inyo. Pabayaan natin ang mga Kristiyano sapagkat kung ang nagtatak nito ay Diyos at atin silang hinahadlangan, hindi natin nilalabanan ng tao kundi ang kinakalaban natin ay Diyos. At ang sabi niya, kung ito ay sa tao, ito'y mawawala, ngunit kung ito'y sa Diyos, hindi magpapatuloy. Kaya ako'y naniniwala na hindi po tatagal ang gawain ito for 45 years today. If God did not build this church. Dahil sabi po ng Panginoon, ang problema po minsan ng maraming iglesia ay inaangkin ng mga leader sa simbahan ang iglesia. At sa akin din po kaunting pag-aaral ay kadalasan ito po ang nagiging maproblemang iglesia. Pag nagkaroon po ng pag-aangkin ng isang tao sa gawain ng Diyos. I always like to remind myself that the church is not owned by man. It is always owned by God. Dahil nasabi po ni Jesus sa Matthew 16, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against my church. It is not us who own the church, but it is Jesus. Dahil kung ang Panginoon po ang nagtayo ng simbahan, darating po ang mga persecution, darating po ang mga pag-uusig, darating po ang krisis. Kasama po sa buhay ng tao ang krisis. Pag pinag-aralan po natin ang Biblia, wala pong pangako ang Panginoon sa bawat isa sa atin na hindi tayo daraan ng pagsubok. In fact, sabi po ni Jesus, in this world, you will experience tribulation. Habang tayo po narito raw sa daigdig, daranas tayo ng pagsubok. Naalala ko po one time, ang isang lingkod ng Diyos na sinundan ko po nung siya po ay nabubuhay. Sa isang gawain na siya po ay naanyayahan upang magsalita. May lumapit po sa kanya during the altar call at humingi po ng panalangin ng isang babae. Ang sabi ng babae na nagpapanalangin sa kanya, sabi, pwede mo ba ipanalangin? At ang sabi ng lingkod ng Diyos, of course, it is an honor for me to pray for you. What do you want me to pray for you? Ang sabi niya, ano ang nais mo ipanalangin ko sa iyo? At ang sabi ng babae sa likod ng Diyos ay, please pray for me that I will never ever have again a problem in life. Sa Tagalog, huwag na muli ako magkaroon pa ng problema sa buhay. At ang sabi ng likod ng Diyos, absolutely! I will pray for you just like what you asked me for. Kaya nagipatong po niya ang kanyang kamay sa babae at sabi nga, now get ready to agree and believe in my prayer, sister. At nakapigit po yung babae at taimtim na pinakikinggan ng panalangin ng pastor. At nung mga nagsimula na po manalangin, ang lingkod ng Diyos, sabi niya, Father God in heaven, you heard what she desired. At ang sabi mo, Panginoon, sa iyong salita, you will surely grant us the desires of our heart. Kaya hinihiling ko ngayon sa iyo, Panginoon, na kunin mo na ang babae nito at dalhin mo na sa langit. At napadilat po yun ang babae na sabi niya, brother, that is not what I'm asking you to pray for. Hindi yan ang hinihiling ko sa iyo. Ang sabi ko, ipanalangin mo na wag na ako magkaroon ng problema. At ang sabi ng lingkod ng Diyos, sister, you don't know the word. Jesus said in His word, that in this world you will experience tribulation. Habang narito ka sa daigdig na ito, may pagsubok. Kaya kung ayaw nila ng problema, pwede na kayong kunin ni Lord. At tingnan mo ngayon ang iyong katabi. Ayaw mo na ba ng problema? Pagod na pagod ka na ba? Yan po ay death sentence, mga kapatid. Hello? Naririnig niyo po ba ang mensahe ngayon? Amen? So, wala pong buhay na walang problema. Pero rinasyon po ng Panginoon, sa gitna ng problema, sa gitna
Hindi niya kayo ikiwan, hindi niya kayo pababayaan. You will rise above the storms. Hallelujah. Amen. Kayo po ay lalampas sa mga pagsubok na inyong pinagdaraan. Marami pong pagsubok talaga tayong pagdaraan. Hindi pa po ako ganun katanda. Pero kung gagamitin ko po ang aming karanasan bilang pamilya, ay marami na rin po ako nakitang pagsubok. Sabi nga po ni Pastor Ricky, at sabi po ni Pastor Ronnie, hindi raw po kami magkakilala. Totoo po yun. Pero magaan na magaan po ang pakiramdam ko sa inyong simbahan. Hindi man po tayo connected by blood, but through the blood of Jesus, I believe we are relatives and we are connected with each other. Amen? Magkakailangan po tayo ng nanay at tatay. Pero nung tayo pinanganak na muli, nung tinanggap po natin si Jesus na ating Panginoon, Diyos at tagapagligtas, na bago po ang ating bloodline, na bago po ang ating koneksyon, tayo po lahat ay napabilang sa pamilya. Kaya naman hindi po alam nyo, many years ago na ako po ay wala pa sa Panginoon. Sa salitang kali, nakukornihan po ako sa mga taong simbahan dahil nagtatanungan sila ng brother and sister. Pero later on, naunawa ko po ang konsepto. Dahil ang nais po ng Diyos ay masanay tayo sa lupa na tayo po isang pamilya. Tandaan niyo po, lahat ng ginagawa natin bilang mananampalataya sa lupa ay paghahanda at pagsasanay sa buhay sa kanila. Kaya kung hindi ka po nasanay sa buhay sa lupa ng buhay ng Panginoon, hindi ka bagay sa langit, kapatid. Hello? Minsan may nagsabi sa akin, Pastor, hanggang kailan mo po ba kami tuturuan ng Bible study? Sabi ko, hanggang bumalik si Lord, ang tagal naman mo. Marami mo mga Kristiyano ay nauumay sa salitang keso na ito. Nauumay sa mga pangangaral na salita ng Diyos. At madalas ko pong pinapaalalahanan ng mga kapatid sa Maynila. Pag nauumay ka sa salita ng Diyos, isa itong palatandaan na hindi ka makararating sa langit. Ano sabi na sa akin, bakit mo naman nasabi yun? Dahil nasabi na salita ng Diyos hanggang langit kasama natin ang verbo. Di mo ba sabi ng John chapter 1, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Di mo ba sabi ng salita ng Diyos, napakaliwanag na sa simula pa lamang? Amen? Ay ang Diyos. At sabi in the beginning was the Word, at ang salita ay Diyos. Amen? Kaya kung ayaw mo po sa Bible study, ayaw mo ng Biblia, ito po yung isang palatandaan na hindi ka aabot sa langit, kapatid. Bakit po? Dahil hanggang langit nandun po ang salita ng Diyos. Kaya minsan sa pagtuturo, tinatanong ko ang iglesia, dala na po ba ang inyong Biblia? Amen. Bakit ko po minsan ito dahil itanong? Kasi nga po isang palatandaan na mahal mo ang Diyos pag mahal mo po ang Biblia. It is a hypocrisy to say that I love God, but you never love the Word of God. Hipokrito po ang isang nagsasabi na mahal ko ang Diyos. Pero madalas kong tinatanong, how is your relationship with this Word? Kumusta ang iyong relasyon sa kanyang salita? Amen? Dahil ang pagpapatunay din po na mahal mo ang Diyos, mahal mo ang kanyang salita. Bakit? Dahil ang salita at ang Diyos ay isa. Kaya sabi ng John chapter 1, and the Word became flesh, dwelt among us. Kaya kung mahal mo po ang salita ng Diyos, mahal na mahal mo nga talaga si Lord. Nakukuha po ba natin yan? Kaya namarinig ko po ang patutuo po ng ating kapatid. Gusto ko lamang din pong dugtungan kasi hindi nga po tayo pa masyadong magkakakilala ngayon. Ako po ay galing sa pamilya ng pastor. Nabanggit po ng aking may bahay, ako po ay senior pastor ng outreach. Pero ako ay nasa ilalim ng pamumuno ng aking ama. Dahil ang aking pong ama, ang aking pong senior pastor, at siya po ang bishop ng aming pong ministeryo. Narinig ko rin yung salita ng independent na ngayon ng simbahan ito. Narinig ko sa testimony po kanina. At nung kami po ay nagsimula rin ng ministry ng aking ama, way back in 1986, ay siya po ay tinawag ng Diyos din na independent. Kaya ako po'y bukasan ng mga ministeryo na kung tawagin na independent. At wala po akong nakikitang mali doon sa salitang independent. Basta kayo po'y dependent sa Diyos. Amen? It's okay to be independent, but be sure you are always dependent on God. Amen?
Naalala ko po no, ako po ay nagsimulang mag-asawa. Sabi ng aking ama, alam niyo tayo mga Pilipino, hindi man lahat, meron tayong kultura. No? Na pag tayo po ay may anak, nag-asawa, minsan kaya kinakailangan, lalo na sa probinsya, ganito po, ito'y karanasan ko, ano po. Kailangan malaki at malawak ang lupa ito dahil alam mo na pag nag-asawa ang iyong anak, tsak magtatayo yan sa tabi ng bahay mo, ng ganung bahay. Kaya kung minsan sa Maynila, dahil mahal na pataas ng pataas po ang bahay. Kasi yung mga anak ayaw umalis, may asawa na. Tama po ba yun, mga kapatid? Nabanggit din ng ating kapatid kanina na sa Amerika daw, pagdating ng 18, humihiwalay na ang mga kabataan. Totoo po yun. Pero sa Pilipinas po, habang tumatagal, dumadami po ang iyong mga kasama sa bahay. Kaya minsan, may nakita po ako na matanda ha, nagtitinda po ng ista. Alam niyo, sa Pilipinas, wala na tayo ng masyado daw mga senior dito. Amen? Tatanong ko na, bakit ka nagbebenta pa ng ista? Narabi ako po eh. Ano po ba natin yung mga kapatid? Totoo po ba ito sa kultura natin mga Pilipino? Kaya kahit matatanda na yung ating mga magulang, nag-iisip pa rin ng racket. Ibig sabihin, minsan iisipin mo, bakit nag-iisip ka pa ng negosyo? Matanda ka na. Paano na mag-aaral ng mga apo ko? Matanda mo po ang mga senior, ano po ibig sabihin, nagsasabi tayo ng katotohanan. Ganun po ang nangyayari, hindi po ba? Pero sabi ng aking ama, nung kami po ay nagsama, sabi niya, anak, mahal kita. Pero kailangan mo na lumayas. Hello? Bibigyan lang kita ng 6 na buwan sa bahay nito. Nalungkot po ako. Amen? At ang sabi ko sa tatay ko, okay po, bigyan niyo lang po ng konting panahon. So kami po ay sumapit na yung 6 na buwan. Naibig na po kami. At kami nagsimula ng mangupahan ng isang maliit na apartment sa Muntinlupa. At nawala ang excitement ko po sa maraming bagay. Dati pag dumadaan ng laran ko, excited ako sa lubungin ng bilo. Kasi aabot ko sa tatay ko. Pero nung nakapunta ako, hindi mo na ako lumalapit po sa gate. Dahil ako na po ang magbabayad nun eh. Nung ako po nasa bahay, wala po akong pakialam. Kung naiiwan ko bukas ang ilaw, bukas ang tubig, dahil tatay at nanay ko naman babayad. Pero nung ako po'y bumukod, lagi ko sinecheck ko may naiiwan bang pinagpupunta. Bakit po? Dahil ikaw na po ang magbabayad. Pero isang araw, sabi ng tatay ko, kaya kita tinuruan bumukod, okay lang na maging independent ka sa akin. Pero hindi mo matututunan na magdepende sa Diyos kung ikaw ay laging nakadepende sa akin. And looking back, kung pagbabalik po at pagbabalik tanaw sa nakaraan, totoo po. Na okay na maging independent sa tao, pero always maintain that you are dependent in your God. Dahil kahit saan ka mang lugar dalhin ng Diyos, hindi ka na iiwan, hindi ka na pababayaan. Naalala ko po one time, nung ako po ay nasa loob ng isang Bible school. In fact, it was a Canadian Bible school. Ito po ay eskwela at natatakbo ng mga Canadian. Naging po ako paborito nung parang principal ng school. Dahil nga po, sabi niya, you are the same age like my son in Canada. Kaya ako po'y kanyang tinutukan, ako po'y kanyang hinubog sa napakabata pong edad. And one time, tinanong po ako ng Canadian na principal ng Bible school at sabi niya sa akin, Dexter, have you ever experienced going outside of your country, the Philippines? Tinanong niya ako, sabi niya, naranasan mo na ba na lumabas ng bansa bukod sa Pilipinas? During the time, wala pa po akong karanasan sa mga tinatawag na paglabas ng bansa. Ang sabi ko, no sir, I have never experienced going outside of the Philippines. Dahil during the time, ang pinakamalayo ko po alam na narating ay Baguio City. Para po sa akin, para na ako nag-abroad pag nakarating ka sa Baguio. So, ibig sabihin, hindi pa po ako nakakalabas ng bansa. At ang sabi niya, ang sabi sa akin ng aking profesora, sabi niya, could you put this into your heart? Ang sabi niya, because I do believe that one day the Lord will send you to many countries. Bibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon, mararatingin ka na sa iba't ibang bansa. At sabi niya sa akin, huwag mong makalimutan sana na pag ikaw ay nakalabas na ng bansa, pagbaba mo sa aeroplano,
please, if you can, sabi niya, the first thing that I want you to do is to look up in heaven. Tumingala ka sa langit. At sabi ko, bakit kaya niya ito sinasabi? While we are having a conversation. At dumating po yung panahon na ako nga po ay nakalabas ng bansa. At ang aking kauna-unahan pong travel ay ang Hong Kong. At ang dahilan kung ba't ako'y nasabi po doon dahil ang aking pong ama ay kaibigan po ng Brother Eddie Villanueva ng Jesus is Lord Church. So, madalas po sila magkasama. At nataon na magse-celebrate po ang Jesus is Lord Church sa Hong Kong ng isang international anniversary. And my father was one of their delegates. So, kung nasabi ko sa madaling salita, kaya ako tuwan-tuwa. At nung dumating po ako ng Hong Kong, naalala ko yung sinabi ng aking professor, tumingala po ako sa langit. Dahil sabi niya po sa akin, kung bakit niya ako pinatitingala sa langit ay ganito, sabi niya, when you go outside of the Philippines, sabi niya, kaya kita pinatitingala upang iyong pagmasdan ng kulap, pagmasdan ng langit, at sabihin mo sa akin, kung sa ibang bansa na iyong pinaroroonan, iba ba ang kulay ng kulap doon? Iba ba ang kulay ng langit doon? At sabi ko na bumaba ako ng umupo, sabi ko, asul din pala nga ang langit dito. Puti din ako lang. May mga ganun din hugis sa Pilipinas. At alam niyo, sabi niya sa akin kung bakit niya pala sinasabi yun. Because I want you to remember that anywhere you go, if you see the same color of the clouds, the same color of the sky, is it because you are serving the same God wherever you go. Kaya kahit nasaan kang lugar, whether in the city, whether in the field, the same God that can bless you in Manila is the same God that can bless you here in Mindanao. Amen? Pero kung po natin isipin na tayo, nasa Amerika yung ministry na yan, kaya sila ay maunlad at mayaman. Pero sabi ng Canadian na professor ko ito, kaya doon po nabasag ang aking limitation sa aking isipan, that if God can bless the Americans, He can bless the Filipinos because we have the same God that we serve. Iisa po ang ating Diyos na pinaglilingkuran. At ang pinakamaganda pa na sinabi ng salita ng Diyos, that God is not a respecter of person. Hindi po siya nagtatangi ng tao. Hindi po siya tumitingin sa kulay ng ating mga balat. Hindi po siya tumitingin sa ating mga salita. Hindi siya tumitingin sa ating kultura. Siya po ay nakatingin sa ating pong puso kung tayo po ay tunay na nananalig at nagtitiwala sa kanyang kakayanan. Because without faith, nothing would be impossible to you. Amen? Kung wala po ang pananalig, imposible. Kung kayo po'y may pananalig, wala pong magiging imposible. Amen? Yun po ang kailangan at yun po ang missing sa maraming mananampalataya. Amen? Minsan, nung ako po ay nagsisimula, ganito po kasi ang aking kasaysayan, mga kapatid. Sabi ko kasi, nandito tayo magkakilala. Sabi po ng Brother Ronnie, o Pastor Ronnie, ayaw doon na magpastor. Wala naman po siguro, wala naman nakausap na gusto magpastor. Meron ba kayo natin po? Amen? Amen. Nung nagsimula po ang karamihan sa atin, naalala ko nung ako po ay bata pa, meron kami kasi, inabot ko po kasi yung generation ng Islam. Sino dito ang mga kabataan na unahan na? Okay, so, nahay pala, generation din ng Islam book. Ano yung Islam book na yan, yan ay ginagawa ng mga kababaiha para malaman yung crush. Amen? So, yun yung mga panahon ko eh. Meron pa yung mga, ayaw ko, uso dito sa Kenya ngayon, yung mga flames. Amen? Na binibilang ang number ng pangalan at tinutulungan ko yung crush ka na. Amen? So, yun yung reason ng araw kung bakit may Islam book. Kaya kung aking kabataan, may idea na ako, alam na kung bakit ako pinapipirma ng babae sa Islam book. Gusto malaman kung sino yung crush niya. Yan po yung Islam book. Amen? So yung modern generation kasi, kinalala yung Islam book, ang alam na nila Facebook. Nakakuha mo ba natin? So hindi na nila alam na yun. So nung araw, may mga tanong doon. Siyempre, nagsisimula, anong pangalan mo, anong nickname mo. Nagpapasok na po doon yung mga personal. Nandun na nga, sino, anong define love. Amen. Diyan na magsisimula yun. Kaya ka, common denominator dyan, love is blind. Amen. So, naalala na, total, nag-throwback na po tayo kanina. Amen. So, yan po yung mga panahon ng araw na simple pa ang buhay.
So may mga kasama din na tanong doon, motto, amen? To live is Christ, to die is gain, to Christian, amen? So maraming mga nakatlagay doon, pero meron pang isa na nakasulat po doon, what is your ambition? Doon, pagandahan na, I want to be an engineer. I want to be an architect. Pero ito po yung personal ko karanasan. I could be wrong. But never in my entire life, I saw somebody wrote on the slum book, ambition to be a pastor. Hello? Marang nag-ambisyon eh. Amen? At ako po ay hindi po iba doon sa mga hindi nangarap na magpastor. Kaya sabi ko sa inyo kanina, going back, I am a son of a pastor, I'm the eldest. Ang tatay ko po ay born again, he came to know the Lord in 1979. Dahil dumating po dito sa ating bansa, ito'y kanyang patotoo, ang isang lalaki na ang pangalan ay Billy Graham. At nagkaroon po sa crusade sa Manila, Decision 79, kung di ako nagkakamali. At doon po ay tumungo po ang aking ama dahil sa paanyaya ng kanyang bayaw na nakakakilala kay Billy Graham. Pero ang aking pong ama ay sagrado na Katoliko. Dahil taga-Quezon po kami. Pero dahil sa Tayabas, ang aking pong tatay ay napaka-heavily involved sa simbahan. At nadala po na ito hanggang sa kami ay nasa Maynila. At siya po ay naging tagapagturo ng mga tinatawag na Life in the Spirit Seminar. Siya po ay bahagi ng mga charismatic movement sa Catholic Church noong mga panahong araw ng mga 1970s. At sa grabe po, mga devoto po ang aking ama. Kung gaano sa kadiboto sa kanyang pananampalataya, awa ng Diyos, devoto din po siya mag-inom ng lambanan. Amen. So, yan po ang buhay ng aking pong ama. Pero ang aking pong tatay ay isa po ay isang mechanical engineer by profession, license. Ang aking pong namang ina ay isa pong licensed nurse sa New York, sa United States. Pero nung makilala po ng aking ama noong 1979 ang Lord sa pangangaral ni Billy Graham, naging iba po ang conviction ng Panginoon sa kanya. At sinabi niya, gusto niya paglingkuran ng Diyos sa buong buhay niya. Kaya siya po ay nagsimula na mag-full time sa paglilingkod sa Panginoon. At ang tawag po sa kanya noong panahon po na noong 1980s ay itinerant evangelist. Pag sinabing itinerant, there is no ministry that covers you and supported you. So you have to depend on God to do the ministry on the side. Kaya kanya pong tinalikuran ng pagkakagiging kanyang ininyero. At kanya pong pinagbawalan na magbalik sa Amerika ang aking ina. At sinabi niya na kailangan ko ang suporta ng isang babae ng asawa kung magtatagumpay ako sa paglilingkod sa Diyos. Totoo po yun. Napakalaki po ng role ng asawa ng isang pastor. Para po, dahil ako'y naniniwala, I'm serious in my family, that my mother was the greatest intercessor of my father sa kanya pong paglilingkod sa Panginoon. Hindi po madali. Pero nung kami po ay nandun sa panahon yun, full time na po ang aking ama. He's trying to go under the ministry ng Word for the World. Ewan ko po kung kilala ninyo ang ministry ng Word for the World. Dahil kami po ay dumadalo sa ministry ni Jerry Holloway sa Makati noong mga panahon yun ng 1980s. Ayaw po siyang i-accept na part po ng kanilang ministeryo. Dahil ang sabi ni Brother Jerry, the Lord has different calling for you and I don't see that God is calling you into my ministry. So nalungkot po ang aking ama, but he goes on. Tumuloy po siya sa kanyang calling. Pero ito po ang aking karanasan. Nung makita ko po na siya nag-full time sa Panginoon, nagbago po ang aming buhay karami-kami. Nung hindi pa po siya naglilingkod sa Diyos, pag humingi ako ng panahon yun, dahil kailangan ko na sapatos, pupunta po kami kaagad sa Makati Cinema Square, bibili ng sapatos. Pero nung siya ay nagtuturo na ng salita ng Diyos, itatanahinyahan ng aking tatay, anak, magpe-pray tayo. At yun yung mga panahon na parang walang Diyos dahil ang tagal na ng prayer, wala pa rin yung sapatos. Hello? Ganun po katindi yung mga dinaanan namin ng mga panahon economically. Nung panahon din ng aking paglaki, generation ko po ang Voltes 5 of Dimos. Ewan ko kung alam ng mga naririto ngayon yun. Panahon po ako ng Voltes 5. May kultura yung mga kababayan, kababata ko na pagkatapos ng klase, tuwing hapon kasi yun, manunood kami
sa kanilang mga bahay at doon kami magkakaroon ng paglalaro ng aming mga nilalaro sa kanilang bahay. Mga kabataan po noong panahon ko, mga anak ng Saudi boy. Alam niyo yung mga tipo pag dumating po ay parang may hepatitis. Dahil naninilaw ang kanilang pong mga lieg sa dami ng alangan sa kanilang mga magulang at kalalaki ng mga singsing at mga bato pag sinalubong sa airport. Yun po ang kanilang mga magulang, kaya sila po ay updated pagdating sa mga material na bagay. At sabi ng aking mga kalaro, sa isang araw sa inyong bahay na tayo manunod kasi toka mo na. Ginagamit ko po laging dahilan, mataway ang nanay ko. Pero alam niyo po kung bakit ko po sinasabi lamang yun na mataway ang nanay ko. Nahihiya ako. Dahil ang kanilang mga telebisyon ay color TV na. Pero ang telebisyon po namin sa bahay RCA na may pintuan pa. Ditubo po ang aming telebisyon. Na pag ang palabas po alas 4, kailangan alas 3 bukas na. Kasi lumalaki po ang screen pagkahabang lumatagal. Siguro hindi ako mahirap maintindihan ng mga may edad na ngayong umaga nito sa lugar na ito. Ano po? Hanggang 1990s, wala po kami color television. Para lamang po may picture ko po sa inyo ang mga kalbaryong dinanas po ng paglilingkod sa Diyos. Eh lalo na po nung mahal ko po ang aking mga lola at lola, ito ginagamit ko na lamang ng testimonyo dahil ito po ang tunay na karanasan. Sabi ko sa inyo kanina, ako po ang unang apo, paborito nila. Sabi ng mga lola ko sa akin, na-evangelize ako. Sabi niya, tatay mo tanga. Pati nanay ko. Kalahin mo ba naman pinag-aral ng mga magulang nag-Bible. Tapos kita ninyo, papunta lamang ng tayabas, hindi pa kayo makauwi. Kailangan ko pa kayo sunduin. Di ba napakataka ng tatay mo? Dahil pinagbabasal pa ninyo ang mga rebulto. Kaya galit na galit sa inyong Diyos. Kaya naghihirap kayo. At siya naging doktrina sa aking puso. Kaya I said, I will never be a pastor. I will never follow the footsteps of my father. At lalong tumindi po ang presyo sa aking community dahil nasabi ng mga kababata ko, hindi ka namin pwedeng isama sa aming mga gimmick dahil tatay mo pala yung pasko. So nagkaroon po ako ng feeling of isolation. Pero sabi ko po sa kanila, I will prove you wrong na kaya kong gawin ang inyong mga ginagawa para lamang magkaroon po ako ng acceptance. At yun po, naging pressure po along the way. Kaya naging po naligaw po ako ng landas. And now, I have a different identity in our community. Ang tawag na nila sa akin ngayon, here comes Dexter, the black sheep of the Rando family. Bakit po? Dahil lagi na po ako nababaranggan. Sa school, hindi po ako nasabitan ng medalya. Amen. Minsan hindi po ako natutong sa first section. Pag pinatatawag po ang tatay ko, hindi para magsabit ng medalya, kundi para tawagin sa guidance office. Dahil lagi po ako naman ang kaguluhan sa aming eskwelahan. Dahil na-involve po ako sa fraternity, na-involve ako sa mga grupo na magugulo. At ang pinaka-worst na aking pong pinagdaanan ay noo ako po'y ma-involve sa drugs. Dahil nung kapanahonan ko po ay puso ang mga banda. At nagkaroon po ako ng ka-eskwela. Nung ako'y nasa kolehiyo, na nandun po sa linya ng mga banda. Umuusbo po noon ang mga bandang Eraserheads. At nataon na ka-eskwela ko po ang isa sa miyembro ng banda nung panahon ko na sumikat dahil doon sa kanilang awiting, laklak. Yung awiting nagsimula sa patikim-tikim, pinilit kong gustuhin. They were my classmates. At sabi nila sa akin, ang doktrinahan nila, sabi niya, if you are really a rock and roll, then you need rock. Kung talagang rock and roll ka, hindi yan totoo kung walang bato. So I began to join them and doing drums. Kaya ako pinauwi sa bisyo. Nauwi po ako sa maling landas. Pero isang bagay na akin pong binabalik-balikan, because my conversion in Christ was, I consider, not that normal, kahit ng ibang naging karanasan. Dahil karamihan ng mga nagkaroon ng encounter sa Lord, narinig nila ang evangelism, narinig po nila ang pangangaral ng salita ng Diyos. Pero hindi po nagkulang ang aking ama sa pangangaral ng salita ng Diyos. Pastor po siya. Pero isang bagay na hanggang ngayon ay naaalala ko po na ginawa ng aking ama. Kasi I begin to rebel sa aking pong ama. Ako yung tao na pagsisimba ako, gusto ko lamang siyang pagbigyan para hindi siya mapahiya, lalo na pag may bisita siya.
Sisimba ako, pero I will wear my band shirt. Nakalagay doon, Sepultura. Nakalagay Led Zeppelin. Ito yung mga banda na talagang demonic po ang kanilang mga tinutugtog. At ako po ay mahaba medyo ang buhok, meron akong iris. Amen. Siguro, pag nakatingin kayo sa akin, parang hindi halata. Because that was different. Nakukuha po ba natin? That is the kind of life that I have. Pero one day, habang ako po ay nasa influensya ng droga, akala ko'y tama lamang ng sabi yung aking pong nararamdaman. Pero madaling araw mo, dahil hindi ako makatulog, meron akong nararamdaman na kakaiba sa aking sarili. That there is this emptiness. Kung gusto ko pong mapunan ng emptiness. When I was in my room, sabi ko sa aking sarili ng panahon yun, bakit ganito ang aking nararamdaman? And I started praying. At ang panalangin ko ay ganito, hindi ko makalimutan, Diyos ko, yung Diyos ng tatay ko. Kung totoo pa po, yung Jesus na kanyang laging sinasabi, paghalian mo ko ngayon. And something in me started to change. At alam niyo po, pinamagahan, iba po yung pakiramdam ko, alam ko, hindi na ito drugs. At lumapit ako sa aking ama at sabi ko, Dad, gusto ko matutunan ng Biblia. Nagulat po yung tatay ko. Sabi na, ano yung mo sabihin? Gusto ko lang po makapag-aral ng Biblia. I was in college, I was third year respiratory therapy student. Sabi ng tatay ko, second year. Ang sabi ng tatay ko, third year ata, kasi ang dami ko pong kurso. Hindi ko na maalala. So, ang sabi ng tatay ko, gano'n ba? Hindi ko ba akalain na kinabukasan, in-enroll po ako sa Bible school. In-enroll po ako sa Bible school at hindi ko alam kung bakit ako naroon. Kaya tinatanong ako ng mga ka-eskwela ko, ano ministry mo? Hindi ko rin alam. Could you imagine your life in that place? Pero sabi niya, bakit ka narito? Simple lang po sagot ko. I just wanna know God. At doon ko po natutunan na pag ikaw po pala ay busilak at dalisay na gusto mo makilala ang Lord, the Lord will reveal Himself to you. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, sa kakatok, ikaw ay pagbubuksan. Sa maghahanap, ikaw ay makakasumpo. Kaya pag hinanap mo ng buong puso ang Diyos, masusumpuan mo siya. Pag kumatok ka ng buong puso, magbubuksan ka ng Diyos. At ipakikilala niya ang kanyang sarili sa iyo. Kaya that is my turning point. And after 2 years inside the Bible school, kala ko magagalit ang tatay ko dahil nasa kolehiyo ko ay stop may college course para po mag-ship ako dito sa Bible school na ito. This is my plan. Ito po ang aking plano. Nababalik po ulit ako sa aking kurso. Pero hindi ko po akalain na ako po ay magiging pastor. Dahil biglang nakareceive po ako ng tawag sa presidente ng aming batch na sabi, we are asking you to help us sa ministry sa Mountain Province sa Benguet. At yung presidente ng klase kasi hindi ko po masyado po, so para hindi na kami mag-usap, sabi ko, sige, sasama ako sa iyo. At nung pumunta po ako sa Benguet, doon ko po na-encounter ang tawag ng Panginoon. And I have been in the Mountain Province for 2 years. At doon ko po nakita ang ministry, doon ko po nakita kung gaano kahalaga ang paglingkuran ng Diyos sa buhay niyo. Kaya doon ko po masasabi na talaga may plano tayo. Pero mas maganda po ang plano ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon kay Jeremiah sa Jeremiah 29:11, He said, for I know my plans that I have for you. May plano po ang Diyos sa inyo. Kaya kapag naunawa mo na ang Diyos ay may plano sa inyo, hindi mo dapat kaingitan ng iyong kapwa. You are to celebrate the success of your brothers and sisters because the plan of God for you is different than the plan of God for him. Kaya kung ikaw po'y naiipit sa ginagawa ng Diyos sa ibang kapwa mo mananampalataya, you do not understand that God has a unique plan for your life. Naniniwala po ba kayo na may plano sa inyo ang Diyos? Naniniwala pa kayo na hindi nagkamali ang Diyos na kayo po ay binuhay pa niya hanggang oras at sandaling ito? Ako po ay naniniwala that there is no body that is an accident. Wala pong aksidente. Wala pong tao na nagkataon lamang. I used to believe na sa mga salita, alam ba kaya ako naging tao? Sabi ng tatay ko, lasing lang daw sila ng nanay ko noon eh. Amen. Dala lamang ng init ng laman, kaya ako'y nabuo. Hindi nila ako plinano. Pero lumabot po ng mundo ang Biblia. Ang sabi ng Diyos kay Jeremiah sa Jeremiah chapter 1, ang sabi, before I formed you in the belly, I knew thee.
So doon ko muna naintindihan na ang lahat ng dahilan kung bakit nabuo ang tao sa sinapupunan ng ina is not because your mom and dad has decided to do their intimate relationship, but you are a plan of God. Kaya doon ko rin nasagot ang katanungan, bakit yung ayaw magkaanak? Dahil hindi tama ang relasyon, ayaw nilang mabubuntis at magbubunga kanilang pagsasama. Nagkakaroon ito ng bunga. Pero yung mga nagsasama ng legal na gusto magkaanak, hindi magkaanak. And I now realize that it is because God is the reason for every life. Ang Diyos po ang nasa likod ng bawat buhay. Kaya bawat buhay, bawat hininga, ay plano po ng Diyos. You are not an accident. You are exactly the plan of God while you are here today. Ikaw po ay plano ng Diyos. Kaya ka narito. Amen? Hindi rin nagkamali ang Diyos na ikaw ay pinanganak sa iyong pamilya. It is exactly the plan of God. Amen? It is exactly the plan of God. Maybe you are saying, Pastor, maybe the Lord has a mistake. Anong mistake yun? Nagkamali siya ng pamilya na pinagdala sa akin. Nahirap ang pamilya ko eh. Kaya hindi ako pwede pumunlan. Did you know that that is the same words that came out from Gideon? Si Old Testament, tinawag ng Diyos si Gideon to be a deliverer during that time. Dumating po isang anghel kay Gideon at sabi, you mighty man of valor, tinawag po si Gideon. Pero nasanay na po si Gideon na siya mahirap lamang. Kaya sinagot niya ang anghel na sabi niya, are you talking to me? Ako ba ang iyong kinakausap? Ang sabi niya doon sa anghel, sabi niya, as if the angel doesn't know who he was. Ano ang sabi ni Gideon doon sa anghel? Sabi niya, did you not know that I came from a poor family? Hindi mo ba alam na galing lamang ako sa mahirap na pamilya? Hindi mo ba alam na yung lahi ko ang pinakamahirap sa aming angka? Did you not know that? Why are you calling me a mighty man of valor? Hindi alam po ni Gideon that it is not just an angel who's calling him out. It is God Himself who's calling him out to his future. Amen? Dahil ang Diyos po ay walang limitasyon. He can bless you in Kinyangan, the same thing that God can bless us in Manila. Kaya ka po pagpalagay ng Diyos dito sa lugar na ito. Dahil ang Diyos na inyong pinaglilingkuran ay yung Diyos din na pinaglilingkuran ng maraming Kristiyano sa Manila at sa iba pang lugar. Pero ano po kailangan? Palayain mo ang iyong isipan sa limitasyon. Because you are serving an unlimited God. Amen? Kaya hindi po nagkataon na sinabi po ni Pablo sa kanyang sulat sa Roma na isang trabaho ng Kristiyano is being transformed by the renewing of your mind. Because the battleground will always be your mind. Ang labanan po ay lagi sa iyong isipan. Dahil ang sabi ng Biblia, sa man thinketh in his heart, so is he. Yan po sinasabi ng aklat ng Kamikaan. Kaya ano ang iyong iniisip? Kaya kung iniisip mo lagi, at ito rin po ang inyong iingatan. Itong mga iiwan ko sa inyong anibersaryo, ingatan nyo rin ang lumalabas sa inyong mga labi. Because your life and death is in the power of your tongue. Kaya pag lagi mo sinasabi, buwisit talaga itong pamilya nito, buwisit talaga itong mga apo mong ito, then you will reap what you said. Kaya turn your words into God's word. Baguhin mo ang lumalabas sa iyong labi. Sabihin mo, ang bayan ng Kinyangan ay pinagpalang bayan. Ang aking bahay ay pinagpalang bahay. And you will reap what you said. Because as a man thinking in his heart, so is he. Hello? Kung paano ka mag-isip, yun po mangyayari sa inyo. Remember this, I learned this from a man named Edwin Lewis Cole. He said, every man is a product of his decision. What you are today is based on your decision that you have done in the past. Ang bawat tao po ay produkto ng kanyang pagdidesisyon. Kaya kung ano ka ngayon, balikan mo po ang mga nagdaang panahon. Yan po ay bunga ng iyong kapasyahan. Bakit ka may asawa ngayon na sobrang sipag, na pagsasalit lamang ay hindi pa alam? Amen. Dahil naging desisyon niya. Siguro nagpadala nga ang Diyos sa iyo noon na nagsasabi, hindi kayo bagay. Maaaring ang magulang mo pa pinagbabawala ng inyong lihim na pag-ibig, pero naging kang mapili. At nauwi ka sa pagpapakasama. So, sino po ang may dahilan bakit kasama mo siya yun? That's your decision. Amen. Bakit ka na natili na nasa Kinyangan? Sabi nga ni Brother Ronnie, alam niyo po dito sa aming bayan, marami pong bus. O yun naman pala eh. Marami daw ditong bus, maraming van. Pero bakit ka nasa Kinyangan? Dahil nagpasya ka na dito ba natili?
Dahil pwede ka sumakay ng bus, pwede ka sumakay ng van, at lumipat ng van, isn't it? But you have decided that you stay here. You are a product of your own decision. Kaya nga po ang labanan sa buhay dito sa ibabaw ng lupa is always in the mind. Amen, sa isipan. Kaya nga po ang tinatarget po ni Satan sa buhay natin bilang Kristiyano is our mind. Ang ating isipan. Kaya kailangan tayong makaalis sa mga maling isipan at ang paraan para makarating sa tamang pag-iisip ay walang iba po kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Nakukuha po ba natin mga kapatid? Kaya nga ngayon po 45 years anniversary. Ang sabi po ng inyong tema sa inyo pong tinatayuan na inyo pong tatahakin ay yung fulfillment ng God's plan sa inyo pong buhay. Tama po ba? Sa ministeryo, sa kapuan ng simbahan ito ng Revival in Christ Christian Ministry. Ang plano po ng Diyos sa ayaw natin at sa gusto, ito po ay masusunod. Kaya sa kabuuan, ang nakita ko po, para mangyari po ang plano ng Diyos, what you need is obedience. Ang sabi po ng Book of Isaiah, and this is, hindi ko na po nasundan yung aking teksto. Ang sabi po ng salita ng Diyos, sa Isaiah chapter 1, verse 18 and 19, and this is my final words for you today. Ang sabi ng Isaiah 1, 18 and 19, ang sabi ng King James Version, sabi ng Lord, come now, and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. And in verse 19 he said, if you be willing and obedient, you shall eat the good of the land. So makikita po natin yung susi. Your willingness and obedience matters to God. Sa simpleng salita, you need cooperation. Kailangan niyo po mag-cooperate sa kalooban ng Diyos. Kasi nagdi-derail. Ako po'y naniniwala na ang plano ng Diyos hindi masisira. Pero nagdi-derail. Ibig sabihin nagdi-derail, nawawala mo muna sa giya. O nagdi-delay, isa pa pong salita. Pero hindi ibig sabihin, hindi po ito mangyayari. Madidelay yung plano ng Diyos, yung will ng Panginoon sa inyong buhay dahil may mga seasons in life na tayo po ay ayaw makipag-cooperate sa Panginoon. Pero hindi po papayag ang Diyos. Dahil ang plano po ng Diyos ang laging masusunod. God's plan for you will always prevail. And let me remind you of one story in the Bible. God's will for a man sa isang lalaki na nasa lumang tipan, na ang pangalan po ay Jonah. Sino sa inyo nakakakilala kay Jonah sa lumang tipan? Ano ang popular na nangyari kay Jonah sa istorya sa Biblia? Sino po si Jonah? Si Jonah, yung lalaki na ano ang nangyari sa kanya. Hindi mo ba siya yung sinasabi, kinain ng alin? Ng balyena. Tama po ba ako o mali? Tama po, di ba? Ano ang plano ng Panginoon kay Jonah? Na pumunta siya doon sa isang syudad para ipangaral niya ang salita ng Diyos. That is His plan, God's plan. But Jonah has other plans in his mind. Ano ang plano ni Jonah? Ayaw ko pumunta. Dapat lamang na masira yung bayan na yan, hindi ko yung dadala ng mabuting balita. Kaya lumipat po siya ng ibang biyahe, isinit. Pero akala ni Jonah ay na-stop na po niya ang plano ng Diyos sa kanyang buhay. Pero along the way, binagyo po yung bangka na kanyang sinasakyan, right? At doon na-realize ni Jonah that the reason for the storm is because he's living God's plan. Kaya you know that you are living God's plan because you are pursued by a storm. Malalaman mo na ikaw ay lumalayo sa plano ng Diyos dahil hindi ka nilulubayan ng bagyo. Puro bagyo ba ang pinagdaraanan mo? It's time to reconsider, are you going away from God's plan? Dahil kung may pinagagawa po sa iyo ng Diyos, hindi sa papayag na hindi mangyari yun sa iyong buhay. And the only way that God can turn you around, di po ba, proven na po ito, I can give you a lot of example to convince you, another one. Pero hindi po dadamihan natin, alam ko, gutom na kayo, malapit na mag-alas 12. Ang isa pong halimbawa si Moses. Di po ba si Moses ay dinala sa wilderness ng Panginoon? Akala ni Moses wala na yung plano ng Diyos.
Pero nung sa buhay nandun na sa ilang, doon po ulit nagkaroon siya ng reconnection sa plano ng Diyos. Kailan po na kabalik si Moses sa plano ng Diyos? When he was already in the wilderness. Amen? Kaya yung mga storm sa ating buhay, minsan, ito po ay isang pahiwatig ng Panginoon na tinatawag kanya sa kanyang plano. Kaya nung binabagyo si Jonah, na-realize na running away from God's plan, and he wants to fulfill His plan. Kaya sa po ay nagsabi na itapon siya sa dagat, at marunong po ang Diyos dahil may plano. Ito po ang aking paniwala. Hindi magtatapos ang iyong buhay hanggat di nangyayari ang plano ng Diyos sa iyo. How good was that? You will never die before your time. Dahil may plano po ang Diyos sa iyong buhay, hindi siya papayag na hindi mo makakita yung plano yun. Dahil pag hindi mo nangyari yung plano ng Diyos, then that means He's not God. Pero dahil po sa Diyos, hindi siya papayag na hindi mangyari yung plano yun sa iyong buhay na habang buhay ka pa. Merong isang tao sa Biblia, just forget his name, but this is in the Gospel of Luke. Nasabi niya, pwede na siyang mamatay. Narinig ko rin kasi sa testimony na makita ko lamang yung poste na itinayo ang dito sa gawain ng Diyos, pwede na ako mamatay. So naalala ko, meron isang lalaki sa Biblia na nagsabi, makita ko lamang ang Panginoon, pwede na ako mamatay. Amen? Sino nga ba yung lalaki? Si Simeon. Salamat po, Pastor. Di mo ba? Dahil kasama sa plano ng Diyos, so makita na si Kristo. Kaya hindi ka mamamatay hanggang di patapos ang Diyos sa iyong buhay. Kaya huwag mong bibili ng pananakot ng Diablo na mamamatay ka na. Dahil pag ikaw po'y nagtapos, ibig sabihin, tapos na ang Diyos sa iyong buhay. Dahil pag ikaw po'y namatay, ang maririnig mo sa kabilang mundo, sasabihin ng Diyos, welcome, good and faithful servant. Meaning to say, your service had ended and He is ready to welcome you, pero hanggang hindi pa tapos ang plano ng Diyos sa iyong buhay, is not done with you, and you will continue to live. Pero ingatan nyo lamang po, na habang kayo po ay nagpapatuloy tayo sa ibabaw ng mundo, ay tayo itatakas sa kalooban ng Panginoon. Dahil dyan po natin nararanasan ang napakaraming problema at pagsubok, pagpilit po natin tinatakbuhan ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. I have learned my lessons for so many times. Dahil ng mga nasa gitna po ng aking paglilingkod sa Diyos, totoo po, hindi naman talaga biro maglingkod sa Diyos. I agree, I believe in sa mga testimony. Amen. Kasi, ang simbahan po, hindi po consistent kung minsan ang tinatanggap ng pastor. Sa simbahan nga, minsan, ewan ko, hindi siguro dito ito. Minsan sa simbahan, nakakaawa ang pastor eh. Pagka nakapagsuot lamang ng bagong damit, sasabihin, ayan na, ginamit na, ika po. Sabi mo sa'yo katabi, ganyan ka ba? Hello? Amen? Nakabili lang ng bagong cellphone si pastor, ayun na nga ba sinasabi natin. Diyan na, pupunta ka po. Pero tandaan niyo po ito mga kapatid. I've been teaching this for so many years. Sabi ng prinsipyo, ano man ang ginawa mo sa iyong kapwa, ginawa mo sa Diyos. So think about this. If you love your pastor, if you bless your pastor, you are not doing it to your pastor. You are doing your service to your God. Kaya maraming simbahan ay mahirap. Sabi ng isang pastor ko sa Muntinlupa, problema sa marami ng mga mananampalataya, mahilig sila sa boxing, puro boksingero o membro. Dapat ang mga membro, karatista. Ano ibig sabihin mo? Marami kasi, hindi ko mampalan. Nakukuha po ba natin? Pero pag natutunan mo po ito po kasi ang irony ng tinatawag na paglaya sa katapusan kung bakit minsan ang hirap nito ituro sa simbahan. Dahil pag itinuro mo po ang ginawahan at kaluwagan sa salapi, hindi po lalayo ang pagkakaloob. Hindi po lalayo. Amen? Dahil, sabi ng Book of Genesis, habang narito ang daigdig, the law of sowing and reaping will still be here. Pag ikaw ay nagtanim, ikaw ay aani. Amen? Yun po ang totoo.
Isa, nasa bubo kami noon. Dahil ako nga po nagsimula sa Mountain Province sa Mission, ng ministry. May gutom na gutom kami. Kasi alam niyo po, nung nasa Mountain Province kami, sa lugar ng mga Iguro, wala sasakyan, naglalakad. Kaya pagka magsasalita na ako sa isang church, sabi ko, anong sasakyan sa nasusundo sa atin? Sabi, Put Piera po. So akala ko po Port Piera. Pag sinabi ko lang Put Piera, lakad, ang layo, ang mga nilalakad. Amen? So naglalakad po kami sa mga trails dahil doon pupunta kami ng mga sipa. Igurot ko ito, this is tribal mission. So nung nandun po kami, yung isang kasama kong lingkod ng Diyos na gutom, kumitas ko ng bunga ng prutas, mayabas ata. Meron kaming isang manang nakasama na tradisyonal na Kristiyano, relihiyosa. Pero mabuting Kristiyano po ito. Pero masyadong, sabi niya, bakit ka pumitas? Pag nanakaw yan. Sabi ng kapatid, bakit? Sino may-ari nito? Meron po may-ari ng puno sa lubahan. Amen? So sabi niya, bakit ka pumitas? Nanakaw ka. Sabi niya, hindi. Dahil wala namang may-ari dito. Ito'y itinagin ng Diyos. Amen? Pero kung ayun na ata, pinipili na ata, tapos na ata. So, kaya naman po, pinakita ko yung illustration na yun kasi para makita po natin. Kasi sabi niya, pag hindi daw ikaw ang nagtanim, hindi ka dapat kumain. Kaya naman nainis yung kasama ko, sabi niya, paano pa ako magtatanim? Hindi naman ako taga rito. Hello? Pero yung konsepto namin ron, if you want to live, you have to sow. Amen? Kaya kung ikaw po ay nagnanasa ng malawag at magandang buhay, man, you have to start giving. Masakit ito sa pandinig, pero I have proven and I have seen it. Amen? And naipasa ko na nga rin po ito kasi hindi po kailangan napakarami kaagad na rin binibigay. Hindi po kami nagsimula na maluwag. Pero amin pong sinisikap, ito nga po yung aking nilalakaran, kami mag-anak sa aming pamilya. This is what we believe, that God bless us to be a blessing. Ano sabi ng Diyos kay Abraham, I will bless you. For what? So that you can be a blessing. Kaya if you start to be a blessing, then God will start blessing you. Dahil ang pagpapala po ng Diyos, this is my last note to you, ang pagpapala po ng Diyos ay hindi po dinisign ng Diyos to be put into a container. You are not a container. You are a conduit of the blessing of God. Amen? Pag kinontain mo, pwedeng sabihin, iniipon mo lang, titigil mo yan. Pero pag hinayaan mo lang na dumaloy ang kapangyarihan at pagpapala ng Diyos, it will never stop. Kaya tinanong ako ni Ronnie, Pastor, would you come? Pwede ka ba pumunta sa aming lugar? I could say no. Amen? I could say no. Pwede sabihin ko, di ko naman alam yung lugar mo, ang layo. Pero nasabi niya, Pastor, pero wala akong commitment sa'yo. Sinabi niya ni Ron, wala akong commitment sa'yo sa pagpunta mo nila. I don't mind. Because I always want to be a blessing. I always want to be a blessing. Dahil nakita ko po ang Diyos na pag ikaw ay lumakad na ikaw ay pagpapala, God will bless you. And just to let you know, before going here, bago kami dumating dito sa inyong lugar, the Lord already bless us for all the things that we are needing here sa inyong lugar. Sabi ni Lord, nag-aalala, saan po kaya kita patutulugin? The Lord will provide. Because if you be a blessing, God will bless you. Amen? Kaya sabi, tuturuan mo lang po 10 tao lamang. I don't mind, kahit 5, kahit 2, I don't mind. Amen? Wala po akong pakailan kung 3 lamang yung tuturo ko. Bakit? Ito po ang natutunan. Yung ability at anointing na magturo, hindi ito galing sa akin, ito galing sa Diyos. Pero pag pinigilan ko na ibahagi ang pagpapala ng salita ng Diyos sa mga tao gusto ko lang bahagihan, I know that God will stop using me. Tinanong ako one time ng isang kapatid na sabi niya, Pastor, kahit meron po akong Bible study sa Punta Santa Ana sa Mandaluyong, puro po mga nagtitinda sa palengke, matatanda. Sabi niya, ba't nagtsatsaga ka dyan sa 10 matatanda yan? Marami ka nang ginagawa sa Panginoon. You know, it's always a test of faithfulness. If you are faithful in which is least, you will also be faithful in much. Kaya kung tapat ka sa kakaunti, magiging tapat ka sa marami. Do you know the principle? Kaya pag natutunan mo po magtapat sa mali,
pagkakatiwalaan ka ng Diyos ng malalaking bagay. Hallelujah. And that is how you will touch this community. Imagine na ang simbahan ito nagpapakain ng mga mahihirap. Nagbibigay ng ayuda. This church will shine in this place. And you might say, oh, Pastor, sa Maynila pwede mangyari. But not in this place. Again, let me remind you, the same God that we serve is the same God that you serve. Tayo po ito kayo at tayo naman. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Jesus, we love you. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Hallelujah. Glory to God. So, bago po ako magsama, just felt being led by the Holy Spirit. Sana si Kuya, Lord at good you. Kasi, ito alam ko sa simbahan dito na sino yung karamdaman hindi mo na-announce. So, did you know na meron po kayong kapatid na may sakit ng karamdaman? Hindi ko na po i-elaborate. Pero, I have a brother, meron po akong kapatid, he's also a pastor. Siya po ay nagtapos, kinuha ng Lord, 2021. Siya po ay namatay ng 2021. Pero hindi po dahil sa COVID. Meron po siyang ibang sakit at meron po siyang karamdaman. At kung marinig ko po na halos pareha sila, I just can't marry together. Bigla pong nagkawit at nagpuyo sa aking damdamin sa Diyabo. Dahil naalala ko po na siya po ang dahilan ng mga pagkakasakit nila. Did you know that God doesn't want you sick? The devil wants you to sick because ang sabi ng Biblia, the thief cometh not but to steal, to kill, and destroy. But what is killing the church is ignorance. Ang pumapatay po sa simbahan ay kamamahan. Dahil hindi po natin naunawaan ang karapatan natin sa karya ng Diyos. And we deserve to be healed. Naniniwala po ba kayo? Kalooban po ng Diyos na tayo po ay bumalik. Pero gaya na sinabi ko sa inyo kanina, ang daming pangarap ng aking kapatid. Sa aming ministeryo kasi iba-iba po kami ng ginagawa sa simbahan, may sarili sa church. Gusto niya makita ang napakalaki, napakaunlad na simbahan. Mayamang church ang gusto niya makita sa production, sa television. Nilagpasan niya pati ang aking tatay. Ang aking pumamasa po, isa sa nasa likod ng Trinity Broadcasting Network, kung alam mo po yung TBN. Kami po ay tumutulong para po maipangaral ang Ebanghelyo sa buong Pilipinas sa pamamagitan po ng TBN dahil ginamit po ang aking ama para po makonect sa Trinity Broadcasting. Pero yung aking kapatid, nangarap po siya kung ano siya ng kanyang sariling full production para sa kanyang TV ministry. Grabe, namangha po ako dahil sa maiksing panahon, state of the art yung kanyang simbahan. Pang-Amerika halos po ang datingan. Pero sa kinuha ng Panginoon, pagtatanong, pero maalala ko, kinuha siya ng Lord dahil tapos na siguro kasi nakita na niya yung kanyang mga pangarap. At doon ko nakita that you will not die before your time. Dahil yung lahat ng kanyang pangarap, nakita niya na nangyayari sa kanyang ministeryo. So today, we will pray for our brother. Can you agree with me na makakaranas tayo ng himala sa pamamagitan po ng panalangin ito na ang kagalingan sa mahimulang paraan na gano'n tatanggap? Can we do that? Let's pray. Oh, Jesus. Panginoon, naniniwala pa rin kami, Panginoon, that you are the same yesterday, today, and forever. Hindi ka po nagbabago. Ikaw pa rin ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Panginoon, we believe that you are still in the healing business today, Lord. Because you are still a healer today. At ang lahat ng aming sakit at karamdaman, Panginoon, ang aming pinaniniwalaan that every sickness and every disease has been paid in full when you died in Calvary. Kaya in the mighty name of Jesus, I rebuke this sickness. You foul spirit, you devil, remove your hands from the body of my brother today. Let this be done for your glory. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Tayo po'y manalangin.
Panginoon, itinadalangin ko rin po ang mga kapatid na maaaring meron silang sakit. Meron silang karamdaman na dinadala ngayon sa kanilang mga katawang lupa. Lord, before I leave this place, I ask you to confirm your message with your signs, wonders, and miracles. Lord, I believe that you are still a healer today. And I can hear preaching you that you are the same God of Abraham, Isaac, and Jacob. Kaya hayaan mo ng kagalingan ay tanggapin ang mga may sakit ngayong umaga nito. Hindi ko man hawakan ang kanilang ulo, hindi ko man hawakan ang kanilang kamay. But your touch is enough, Panginoon. I'm calling out those sickness to be healed. Ang mga may diabetes, Panginoon, ay iyong pagalingin. Ang mga may back pain, Panginoon, ang mga may arthritis, Panginoon, iyong pagalingin, Panginoon, sa umaga ito. At ang mga nasa bisyo, palayain mo. Ang mga alipin, Panginoon, ng droga, alipin, Panginoon, ng alak, palayain mo. At ang kanilang mga panaghoy at panalangin para sa kanilang asawa, para sa kanilang mga anak na maligtas at makakilala sa iyo. Lord, I pray that you will remove the blindness in their eyes that we are believing today, that they will come into the knowledge of God, Panginoon, na maliligtas ang kanilang mga asawa na hindi ligtas, maliligtas ang kanilang mga anak na naliligaw na landas. At itinatalamin ko rin, Panginoon, ang mga kapastoran sa pamumuno ni Pastor Ronnie at ang kanyang leadership, Panginoon. Lord, let their light shine, Panginoon, sa lugar na ito ng Gilian. At kaya ng kanilang pangalan, Panginoon, sa simbahan ito na pinigay mo. Lord, kami ng aking pamilya ay nakikipagka-affiliate, Panginoon, that they will be the conduit of revival in this place, Panginoon. Na darating ang panahon, kumaantala ang iyong pagbabalik, na kulang ang gusaling ito sa dami pa ng mga tao at kaluluwa na idaragdag mo, Panginoon, na makakakilala kay Kristo at palalayain mo, Panginoon, sa kasinungalingan ng diyan. Kaya i-anoint mo ang mga mananampalataya sa lugar na ito. I-anoint mo ang kanilang mga labi. I-anoint mo ang kanilang mga puso at isipan, so that then when they speak the word of God, the listeners will not resist the words that are coming out from their mouth. Kaya pag sila'y nagpahayag ng iyong salita, hindi mo makakareklamo at makakapalaga, makakapiling, Panginoon. Sapagkat pag nagbukas sila ng kanilang mga labi tungkol sa Ebanghelyo, Lord, ang puso ng tao ay isusuko nila ang kanilang buhay kay Kristo at kikilalanin na si Kristo lamang ang nag-iisang Diyos, Panginoon, at tanging tagapagligtas ng tao ay makararating sa iyong kaharian. Kaya sa kabuuan, nagpapasalamat po kami at nasaksiyan namin ang ika-45 years ng gawain mo dito. Dinadalangin ko po na patuloy mo pang pagpalain ang lugar na ito. Patuloy mo paunlarin ang bawat isa, spiritually, emotionally, materially, Panginoon. In all areas of their life, I speak the blessing of God in every member of this church. In Jesus' mighty name, and everybody say, thank you very much. God bless you. Thank you for being with us today. If you have been blessed by our ministry, there are different ways for you to give for the kingdom of God. For bank, account name, Dexter Durante, branch, Carmona, Cavite. Account numbers, BDO 0106-500-24079, BPI 0989-347-837. GCash Send to Bank is also available. Just click Send Money feature, which is free of charge. For money remittances, we have Palawan Express and Cebuana Padala. Just use the following details. Name, Dexter Durante. Contact numbers, 0922-820-9866. Kindly text us the code, sender, and amount that you have given. For Smart Padala, just use the number 5577-5195-2327-7102. For inquiries, just text us at 0922-820-9866 or send us a private message at BND Muntinlupa Facebook page. Please inform us if you are giving for Strong Foundation Radio Ministry or BND Muntinlupa Church. Remember that Psalms 112 verse 5 says, "Good will come to those who are generous and lend freely." May you be blessed as you give for the kingdom of God.